lalabas yung utak. Ready ka na ba? Deep dive in! Deep dive in! Sames. Pagod. Oh, di ba? Sinasabi mo sa linggong to? Good week for justice and accountability and human rights. Correct. oo. Grabe, napakalaking balita talaga nito, no? Oh. Well, ang message talaga, 'di ba? Makikita mo na kahit na gaano ka kapangyarihan, sabi nila, 'di ba? Those whom the gods would like to destroy. They first make mad with power. Lalasingin muna sa kapangyarihan. Lalasingin muna sa kapangyarihan Bago ka ibaba. bago ka ibaba at ibagsak, no? At ibasura. At ibasura. Pero ang lagi ko sinasabi nung dinidepensahan pa namin si Manay Laila, 'di ba? Ang sabi namin is the arc of the moral universe may be long, but it bends towards justice. Ang hirap tagalogin, Diba? hindi ko kayang i-translate ngayon. Sabihin yan, kahit na anong gawin ninyo, aabutan kayo ng hustisya. Di ba? Minsan, the Lord's justice, sabi pa nila doon sa isa, Ang dami mo namang mga saying. Lagay sa Sabi na, sabong ito. The Lord's justice na yan. grinds very slowly, but it grinds exceedingly fine. O, di ba? Ako, sabi ko naman, Oh, sabi ko, ang kasabihan according Sabi to ni Cleve. Kasabihan, sabi ni according Steve. Hindi, ako lang, ang iniisip ko lang ay, syempre, inaalala din natin sa pagkakataon na ito, yung talagang mga kaanak, mga surviving families, asawa, anak, ng mga libo-libong pinatay sa panahon ng pekeng giyera kontra droga, 'di ba? Ngayon nalalaman natin dahil nga dun sa impeachment proceeding din na tumatanggap pala ng pera mula sa mga drug lords 'di ba? So talagang peke, sobrang peke nitong giyera kontra droga, pinagkakitaan pa na libo-libo yung pinatay. Ngayon, syempre itong panalo na kumpirmado na yung charges no ng crimes against humanity no sa Tagalog po yan po ay krimen laban sa sangkatauhan, napakabigat niya no dahil hindi lang krimen laban sa mga kapwa mo Pilipino kundi sa sangkatauhan. Naaalala din natin yung mga kaanak ng mga biktima dahil ito ay isang mahalagang araw para sa kanila na kahit papaano, 'di ba, makakatanggap at maaari nilang makuha yung hustisya. Well, first time natin makikinggan, di ba? 10 taon na ang nakaraan. Di ba? Ang nangyari, ang nakalipas noong naging malawakan yung patayin. Kasi ang peak niyan, 2016, 2017. Imagine mo, 2026 na ngayon. Ni isang kaso walang na-file dito sa Pilipinas laban kay Rodrigo Duterte. Di ba? Kasi nakita ba natin kung gaano sila kapangyarihan noon. Pero ngayon, humaharap na siya sa international justice at maririnig na rin natin ang kwento ng mga kaanak, ang kwento ng mga biktima. Lagi ko tinatanong sino na ba nag-aalaga sa mga naiwanan? Di ba? At mga, syempre nawalan to ng mahal sa buhay. Nakakapag-aral ba ang mga anak? Nakakapag-aral ba ang mga anak? Tsaka yung sakit at hinagpis nang bigla kang yung magulang mo patayin, yung anak mo patayin, at tapos yung mga tao nagtatawanan pa, tatagan ka pa kaagad ng involved sa droga na para bang subhuman ka, para kang animal, di ba? Na dapat deserve mong mapatay. Yung hinagpis na nararamdaman at yung sakit at kirot nun, sino ba nagproseso? Di ba? Pagka meron kang trauma, dapat meron kang counseling, meron kang psychiatric assistance, no? Pero ito, libo-libo mga pinatay, sino ba nag-assist dito sa mga pamilya? At ano ba ang programa ng gobyerno para sa kanila? At tandaan nyo po, sa crimes against humanity, hindi lang po sila ang biktima. Tayo po, bilang isang lipunan, ay biktima rin pag merong malawakang patayan. We are never the same as a society. We are never the same as a Filipino people kasi nakita po natin na iba na rin ang ating standard pagdating sa buhay. Yung moralidad natin. Yung moralidad natin, iba na rin ang standard pagdating sa due process. Yung inuhusgahan mo na lahat at sinasabihan mo, dapat lang pinatay sila. Diba? Yung pagbavalue mo sa buhay. Diba? At tayong lahat ay sobrang polarized na rin. Ibig sabihin, they are pitting us against each other. Pinag-aaway-away tayo at nawawala na rin yung tinatawag nating common truth, yung iisang katotohanan. At ang iisang katotohanan, dapat nirerespeto ang buhay, dapat binibigyan ng due process o ng proseso ang lahat ng mga inaakusahan at hindi sagot ang patayan, ang malawakang patayan. Kahit na ano pang sabihin ninyo, kahit na gaano pa kagulo, no, kailangan may proseso lahat at never naging epektibo. Sa historya ng humanity, never naging
magiging epektibo ang malawakang patayan. So pag may mag-advocate niyan, dapat hindi natin papayagan. No? So yun, hindi na tayo the same as a society. Diyan ako hanga naman sa resulta na lumabas. No? Kasi dati napakataas ng suporta para kay dating Pangulong Duterte na para bagang nadja-justify ang kanyang kapamaraanan sa paglaban ng droga. Sa akin parang unti-unti nang nagigising ang taong bayan. Marahil na price in na rin dito yung introduction, diba, dun sa confirmation of charges hearing na kinikwento talaga na medyo may konting sobriety, hindi na yung talagang puro propaganda na ginagamit nung panahon ni Duterte. Kaya palagi ko na sa tamang direksyon na at sana naman ay patuloy na lumaki yung panawagan sa pananagutan kapag nagkaroon na ng full trial at makikita na talaga natin yung mga nangyayari. Tsaka ano talaga, ibig sabihin din, hindi umubra at nawawala na ng excuse yung kampo ng mga Duterte doon sa kanilang mga kinalat, no, doon patungkol dito sa ICC investigation at trial kay Duterte. Lahat ng kanilang mga sinasabi na kesyo, kinidnap daw ang dating pangulo, 'di ba? Na illegal na dinala sa Hague. Malinaw po ang desisyon ng korte, 'di ba? Hindi nila yan kinakatigan at sabi nila may jurisdiction, no? Pasok sa kakayanan ng korte na dinggin, no, yung kaso ni President Rodrigo Duterte. So wala na hindi na uubra yung kanilang mga pinagkakalat na mga excuse. Nakikita ko ngayon, sinasabi nila na, ay naku, bakit naman kayo kumakampi sa isang banyagang korte, foreign court? Mali po yung ganyang pag-iisip dahil po ang ICC ay hindi po isang foreign court. Ito po ay isang international court. No? Magkaiba po yun, no? Hindi po siya banyaga at sa katotohanan, no? Bago po tayo inalis ni President Duterte, di ba, mula po sa ICC, ay bahagi tayo ng isang international court na ito. Ito po ay binubuo ng iba't ibang mga bansa, hindi po ito foreign court, it's an international court. Ibig sabihin, Papaloob tayo dito. pagdating sa international law, atin yan. Ang nakalagay nga sa ating saligang batas, di ba? International law forms part of the law of the land. Yes. Ibig sabihin, ang international law, hindi po yan banyaga. Atin po yan. Ang nagdesisyon na po niyan, ang collective will of the Filipino people when they passed the 1987 Constitution. So malinaw sa ating saligang batas, pagdating sa international law, atin yan. Mekanismo natin yan. Korte natin yan at hindi banyagang korte. Oo. Tsaka Ay, ano? ikaw muna ina. Kami sabi ang nahirap sabihin namin ng... Ikaw muna ina. Andito na naman tayo lahat. Nahirapan na naman ako. Ito ay practice in asserting. Yes, oo. Hindi, gusto ko din idagdag dun sa part ng international law and yung sense natin ng humanity, hindi lang bilang isang bansa, pero bilang isang mundo. Una yung idea ng humanity, pangalawa yung idea ng due process. Kanina nabanggit ni Dino, sinong nag-aalaga dun sa mga pamilya ng namatayan? Napakaraming mga studies ang tumingin dun sa sitwasyon ng widows ng war on drugs. Compared sa mga widows na kasalukuyan nating nakakasalamuha, whether widows yan ng soldiers or ng ordinaryong mamamayan, kung saan yung buong community makikiramay sa kanila, ang widows ng war on drugs parang may sala din. Hindi nila natanggap yung respeto, yung pakikiramay na usually ibinibigay natin kung meron tayong pagkilala ng bigat ng nawalan ka ng taong minamahal. Dahil lang allegedly, pinatay yung kanilang mga minamahal dahil sa droga. So assumed sila na some kind of yung relationship nila with drugs, yung relationship, yung accusation ng pagdodroga ng mga namatay, nalipat doon sa kanilang kanila. widows. So yung stigma doon sa widows, mabigat, maliban pa sa namatayan sila, mag-aalaga sila ng pamilya, walang nakikiramay. Wala nakikiramay, condemn pa. Oo, walang nasa ng dignity doon, nasa ng humanity doon. At finally, yung kabilang side ay, Rodrigo Duterte is afforded that dignity. Rodrigo Duterte is afforded that humanity. Di ba, binigyan ng due process, inaalaw mag-appeal every step of the way yung kanyang legal team. Dahil lang kinikilala ng humanity na, okay, ikaw din meron kang ganyan. Ikaw din meron kang human rights. Ikaw din may right to due process. So, napaka-generous pa ngayon ng mga Pilipino at ng buong mundo na hingin pa nga yung side niya. Pwede Ikaw namang, naman ang magpatunay. Pwede namang pinatumba na lang at ilagyan ng placard. Correct. Di ba? Kung ganun yung method nila, patumbahin, lagyan ng placard, forever ka ng ganyan Kinidnap, mapakita, no? tapos dinala na sa kung ibang bansa, di ba? Oo, tapos di ba? Inalupang na lang sa isang mag-ilog, ganyan. Ganyan yung nangyari noon eh. Pero hindi ganun ang ginawa kay Rodrigo Duterte. Gusto ko lang sabihin ha, bago tayo magtapos dito ha,
hindi lang si Rodrigo Duterte ang nag-implement Oh. at nag-implement itong violent war May mga on drugs. kasabwat. Tama. May mga kasabwat siya at may mga co-perpetrator. Isama mo na dyan, no? Si Bato de la Rosa. Isama mo na dyan. Si Bato de la Rosa, ha? Nagtatago-tago ka sa bayad sa'yo, ha? No? Ikaw Bato, ha? Tapos napakaduwag mo naman, no? Napakalaki mong duwag. At dyan rin si Bongo, no? Si Bongo na sinabi ni Colonel Garma sa kanya nanggagaling yung pag-fund at yung mga pabuya doon sa mga pumapatay, no? Ayan, si Bongo. Isama mo dyan si Vitaliano Aguirre na ginamit ang makinarya ng justice system para patahimikin yung mga gustong magsalita at gustong lumaban, no? At hindi pinoprosecute yung mga involved sa malawakang patayan, ha? So, Vitaliano Aguirre, kasama ka, ha? Sa nag-implement itong violent war on drugs, ikaw, Bato de la Rosa, ikaw, Bongo, at marami pang iba, no? So, sana mahuli na kayo sa lalong madaling panahon. Gusto ko sabihin sa inyo ulit, ha? The arc of the moral universe may be long, but it bends towards justice. Malapit na ang mga oras ninyo. Saka, Sa ating pagbabalik. gusto ko lang sabihin. Hindi, gusto ko lang sabihin na pansinin naman sana ng mga kampo ng Duterte. Pang ilang talo na yan ni Kaufman, ha? Baka naman. Apil ng apil, kailangan maghanap buhay. Pang ilang talo? Pangatlo, pang-apat. Kaya parang nasagap ko, may chismis, papalitan na daw ata eh. Oo nga. Parang Sayang nag-aaway-away na ata sila dyan sa kampo ng mga teka lang, Duterte. Kasi di magaling, ha? Pag pinalitan Pang ilang yan, beses na natalo, ha? babagal na naman, titigil na naman ang proseso. Di haba na namang nakakulong si Baka makasingit Tatay na si Digong. Attorney Harry Roque. Hindi. Kasi ang dahilan kung bakit galit si Madriaga dahil kay Harry Roque. Di ba? Kaya bumaliktad si Madriaga eh, sabi ni Harry. Kasi di ba, pinakulong niya si Madriaga nung nakailam doon sa paglaland grab di umano nitong si Harry Roque. Kaya nagalit itong si Madriaga. Well, Pinakulong mo eh. To be fair, mahirap din naman yung trabaho ni Kaufman kasi ilang beses naman talagang lumabas sa bibig mismo ni Rodrigo Duterte na siya ang promotor ng patayan dito sa war on drugs. Correct. Tapos Tama. kailangan niyang idepensa. Kaya nga. Mahirap talaga yan, di ba? Pero gusto ko lang ipakita doon sa mga proud na ating mga kasamahan dyan na talagang naniniwala na pinaka mahusay, napakagaling ni Attorney Kaufman, no? Na talagang dumedepensa para kay Tatay Digong. Ito po ang inyong napala. Oo nga. Gusto ko lang sabihin pala yung kay Ina. Sabi mo kanina, no? Pag siguro rin, di ba, para ibalik natin yung ating dignidad bilang isang lipunan, and yung ating humanity, yung ating pagsisimpatya, yung ating malasakit. Pag may kilala siguro kayong mga pamilya na naulila ng war on drugs, kamustahin po natin. Tanungin natin kung paano tayo makakatulong sa kanila, no? Siguraduhin natin na meron nagsusuporta doon sa mga inosenteng anak at inosenteng mga mahal sa buhay, no, na naghihinagpis sa mga oras na ito. Kamustahin po natin. At ang- Proseso po yan ng ating hearing, part yan ng hearing process natin. At ang patuloy na pagsuporta sa pagdinig ng ICC, isa po yan sa pinakamalaki nating ambag sa pagkilala sa karahasan, sa hinagpis na pinagdadaanan ng mga kaanak ng mga biktima ng patayan. Kaya napakagandang linggo nga ulit ito for transparency, for accountability, for justice.